Si Naifan ay isa sa mga sikat sa kapitbahayan. Hindi dahil isa siyang mananayaw na ang paay singgaan ng saboy ng bituin, hindi rin dahil ginawa niyang bukod tangi ang sarili sa larangan ng politika o panitikan. Marahil ang kanyang talino sa pagsasangkap ng isang masarap na luto ng sinangang ang kanyang naging tuntungan sa kawalang hanggan. Pero kahit hindi naging katangi-tangi ang nalalaman niya sa pagluluto, magiging tanyag pa rin siya dahil handa niyang pahintulutan ang kanyang mga parokyano sa walang limitasyong pangungutang. Mahilig siyang mamigay ng matamis sa mga bata nang hindi naghahanap ng pera. Mangyari pang dahilan nito para magreklamo ang kanyang asawa, pero sasabihin niya, ang 20 satang na halaga na matamis ay hindi pinaghihirap ng pamilya. Pag ang Tankun, isang mataas na opisyal na naninirahan sa may eskinita, ay gusto ng isang masarap na kape, sasabihin nito sa anak, magdala ka rito ng kape mula sa tindahan ni Naifan. Marami siyang maglagay ng gatas. Isipin mong nag-aalaga siya ng baka para roon. Sa eskinita ding iyon, naninirahan ng isang lasenggo na hilig ng lumitaw sa kainan at tumula ng mga berso mula sa kwento ni na Kunchang at Kunfain. Makikinig si Naifan ng taimtim ang atensyon. Chẳng cơ vào san thùng tu liệt ngài trong ngài đại dương rong qua phong bàn ta thán lưng này đốt lùl pinh pran ai đòi rung chẳng cơ vào bàn chỉ than thanh phong ân luồng chi vinh baru bong chia song kriam Matapos magpalabas, hihingi ang lasenggo ng isang libreng baso ng tsaang mayelo na malugod namang ipagkakaloob ni Naifan na may kasama pang donut para kompleto. Pag maulan, sasabihin ni Naifan sa mga estudyanteng dalagita, mga binibini, nahihirapan na kayo sa pagtatampisaw sa putik. Mula ngayon, pwede niyong bitbitin ang inyong mga sapatos hanggang sa aking tindahan at doon niyo isuot. Lagi niyang binibigyan ang mga ito ng malinis na tubig para panghugas ng paa. Pero eksaktong gabi-gabi, isasara niya ang kanyang tindahan. Sasabihin sa kanya ng mga kaibigan niya, dapat ka bukas at magsilbi sa gabi. Yan magandang negosyo. Mas madali kang yayaman. Mas susarap matulog kaysa magpayaman ng mabilis. Ang mga taong naninirahan sa eskinita, pauwi sa kani-kanilang bahay sa kalaliman ng gabi, pagkaraan ng mga maghapong ginugugol sa paghahabol ng pera, ay makatatanaw kay Naifan na nakahilig sa kanyang maliit na silyang detiklop, kontentong nakikipag-usap sa asawa, at may isip nila sa kanilang sarili. Ang saya-saya nilang tingnan, malayo sa paghahangad sa kayamanan, mas mabuti pa sila sa amin. Isang gabi, ay nagpunta sa sinihan ng kanyang asawa at nag-iisa si Naifan. Papadilim na at naghahanda na siyang magsara ng tindahan nang mabilis na pumasok ang isang kabataang lalaki. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Iabot mo lahat ng salapi mo. Lahat, kung anong meron ka. Mukhang patay ng uso sa mga panahong ito. Nagbabarilan ang mga tao sa iba't ibang dako araw-araw. Pag pinatay kita, wala nang espesyal doon. At pag napatay mo ako, hindi na rin na masyadong nakapagtataka. Kaya bilisan mo na. Pag hindi ko nakuha ang salapi, patitikimin kita ng bala. Hindi nanginig si Naifan. Ibibigay ko sa'yo ang pera. Pero hindi dahil sa baril mo. Ibibigay ko sa'yo dahil mukhang kailangan mo yon. Baka nakasalalay dito ay buhay at kamatayan. Ito, lahat ng perang meron ako ay nandito. Kunin mo na at umuwi ka na agad. Sinong nakakaalam? Siguro'y may sakit ang iyong ina. Baka nga maraming taong naghihintay roon. Iniisip kung mag-uuwi ka ng pera o hindi. Maraming buhay ang maaaring nakadepende sa pag-uwi mo na may dalang pera. Hindi ko sasabihin sa mga pulis. Mga 900 ang cash dito. Higit pa, kunin mo na. Bakit hindi mo kunin? Tingnan mo, bakit kita lolokohin? Alam kong hirap na hirap ka. Hirap tayong lahat sa mga araw na ito. Hindi ako naniniwalang masamang tao ka. Sino ang gustong maging magnanakaw kung maiiwasan niya? Maaari rin nagka-atake ang iyong ama at kailangan mo siyang alagaan.
dalhin mo sa kanya ang perang ito. Pero, wag mong ubusin lahat sa gamot. Maniwala ka sa akin, magagamot ng doktor ang katawan. Pero kailangan ng tao ang lunas pati sa kanyang isip at kaluluwa. Bumili ka ng ilang mababangong bulaklak. Isang kwintas na bulaklak para sa iyong ina na mailalagay na sa harap ng sagradong imahen sa bahay. Iyon ang ginagawa ko gabi-gabi. Hindi mo kailangan malaman kung ano ang kabanalan o kung saan ito nananahan. Sapat na ang makadama ka ng kapayapaan sa iyong sarili. Iyon ang langit. Ay, at itabi mo nga yung baril. Giginawa agad ang pakaramdam mo. Ang isang lalaking may dalang baril ay hindi nakakilala ng kapayapaan. Ang puso niya ay naghihirap sa takot at pag-aalinlangan at sa amoy ng panganib. Hindi tayo liligaya habang ang ating mga kamay ay nagsisikip sa mga sandata. Inilagay ng kabataang lalaki ang baril sa kanyang bulsa tulad ng isang masunuring bata. Itinaas niya ang mga kamay sa pagpupugay kay Naifan na nakilala sa kanyang sinangag at kape at pagbubukas palad. Dapat na barilin ko ang aking sarili imbes na barilin kita. Huwag kang magsalita na parang baliw. Ito na lahat iyon. Dalhin mo at iyon ang lahat. Hindi ito pagbibigay na ginawa sa galit. Alam ko na puno ang mga bilangguan, pero hindi na mga kriminal. Isa kang lalaking tulad ko. Tulad ng ibang lalaki. Kahit sinong lalaki, kahit isang ministro, ay gaya din ang gagawin ko kung desperado. Di pa ako nakakita na kailanman ng gaya mo kung magsalita. Hindi ko kukunin ang pera mo, pero itinabi ko na ang aking baril. Ngayon uwi na ako sa aking ina na gaya ng sinabi mo. Masama akong anak, lahat ng perang ibinigay sa akin ng aking inay, inubos ko sa karera ng kabayo. Yung kakaunting natiray, inubos ko sa pag-iinom. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ano ba ang buhay kung di magkahalong eksperimento? Pagkakamalit mga kabiguan. Hindi, malakas ang katawan ko, alam mo. Narinig mo ba ang ubo ko? Natatakot ako na mayroon na akong TB. Iyon ang dapat sa akin, sa palagay ko, dahil meron akong mga ginawang masasama. Dahil talagang mamatay na ako agad-agad. Hindi ako dapat mabuhay sa mundo. Pasanin lang ako. Salamat at paalam. Hindi mo kailangan umalis agad. Dito ka muna sandali at mag-usap tayo. Gusto ko tang makilala. Saan ka nakatira? Ano ang hilig mo? Ibig kong sabihin, ano ang paniniwala mo? Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Saan ako maaaring pumunta? Ano ang paniniwalaan ko? Hindi ko alam. Mukhang walang anong paman sa mundong ito na karapat-dapat na paniwalaan. Naging isang masirableng nilika ako mula ng araw na ako'y pinanganak. Hindi nakapagtataka na ako'y gusto ng aking kapwa-tao. Minsan ang tingin ko'y pananagutan ng lahat ang mga kasamaan ko. Ayokong makisalamuha sa mga tao. Hindi ako nagtitiwala sa kahit kanino. Kinasusuklaman ko ang paraan ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa. Kung paano nila gugugulin ang kanilang buhay, kung paano nila mahalin at purihin ang isa't isa, kung paano sila tumawa at ngumiti. Kaya mo ba akong paniwalaan? Hindi ako interesado sa kahit ano. Sawang-sawa na ako sa lahat. Ang buong mundo ay parang hungkag. Walang kahulugan, walang ano pa man na mapangangapitan o maigagalang ng tao. Kung talagang gusto kong magtrabaho, sa palagay ko ay maaari kong humahanap ng gawain. Pero nasusuklam akong makita ang sangkatauhan, ayokong tumanggap ng kahit na anong pabor mula sa kanila. Mananatili ako ng 1 linggo sa isang trabaho, 2 linggo sa isa pa. Hindi ako nagtatagal sa kahit saan. Nagbabasa ka ba ng libro? Dati, pero umayaw na ako. Hindi na ako nagbabasa ng dyaryo ngayon. Bakit pa? Alam na alam ko kung anong laman nila. Wala kundi barilan, nakawan at patayan. Binabago nila ang mga lugar at mga pangalan. Pero ganun at ganun pa din ang mga istorya. Hinimas ng kabataang lalaki ang kanyang baba at masusing naningkit ang mga mata kay Naifan. Swerte mo na hindi ka nagpakita ng anumang takot o galit ng pagbantaan kita ng baril, tsak na papatayin kita. Ang daigdig na ito'y punong-puno ng mga lalaking na gustong magpakita ng galit, mga lalaking marurumi ang isip, na laging bumubulalas, nabubulok na raw ang sibilisasyon at moralidad. Hindi ako naniniwala na dahilan lang ang daan-daang o libo-libo ang napasama, ganun na rin ang dapat gawin ng lahat ng tao. Alam ko na ngayon na hindi ako naparito dahil sa pera, kundi para patunayan na sarili ko na tama ang aking paniniwala. Naiisip ko palagi kahit pa nawawala ng pag-asa ang mundo at lumulubog na sa kalaliman, pinarumi at dinungisan ang kasalanan ng tao. May natira pa rin kahit sa isang tao na hindi ito dahil lang ganun na itsura niya.
kundi isang tunay na taong nilalang. Alam niya kung paano magmahal ng iba, kung paano magpagwawagian ang kapagalang ng mga ibang tao. Pero hindi ko ganap na pinanaligan iyon dahil wala pa akong makitang ganon. Sa loob ng maraming taon ay iniisip ko, sana'y makakita ako ng isang tao na hindi pa naging buktot kasabay ng kabuktutan ng mundo para mapaniwalaan ko na may natitira pang kabutihan para magkaroon ng lakas para mapatuloy ang buhay. Ngayon, nakatagpo ako ng isang taong ganon. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng hinahangad ko. Wala kang dapat ibigay. Uuwi na ako ngayon. Mangyari pa sa isip ko, hindi ko na kamumuyan uli ang daigdig. Natuklasan ko sa wakas ang uri ng buhay na gusto kong tuntunin. Mukhang naging masigla na ang estranghero. Tumindig na siya para umalis at pagkaraan, naalala niya, inilabas niya ang baril. Inabot niya iyon sa may-ari ng tindahan. Sana'y kunin mo ito, hindi ko na ito kailangan. Iyan ang tatak ng mababangis. Sino mang lalaki na magdadala ng baril ay walang awa o paggalan sa iba. Wala siyang iginagalang kundi ang baril. Ang mga bandido'y maaaring mabubuhay sa kanilang baril, pero ang buhay nila'y laging gagambalain ng katotohanan na ang kaaway nila'y maaaring sumalakay sa kanila nang wala silang kahandaan. Wala silang panahon para panoorin ang paglubog ng araw o para umawit. Pag ang tao'y walang panahon para umawit, mabuti pang maging kuliglig na lang o maging ibong may. Ngumiti ng masaya ang holdapper at kumakaway ng pamamaalam. Babalik ako para makita ka uli, pero wag mo nang ipakita ulit sa akin ang baril. Yan ang kaaway ng isang mabuting tao. Paalam! Nawala sa dilim ang estranghero. Yumuko si Naifan, ang may-ari ng tindahan, para bisitahin ang pinakabago niyang pag-aari. Inisip niya na bukas ay ipagbibili niya iyon. Kailangan niya ng bagong pansala ng kape.